Alrighty. I guess we're on live now. Okay, so good morning, good afternoon, and good evening, everyone. Are we good? Are we on? It says it is. Okay. All right. Okay, so we are live. Good morning, good afternoon, good evening, everyone. It is once again another Sunday, no? It is once again another Kapihan live natin at wala ho tayo last weekend because of the Holy Week, no? So belated happy Easter to everyone. And again, maganda ho ang ating topic ngayon. Ang ating pag-uusapan ay ang ating pong putting your eggs, no, in one basket. Should you do it? Should you not do it? So ang ating pong suggestion is don't do it. Don't put all your eggs in one basket. So ano nga ba ibig sabihin nito? Ano nga ba ang ating tinatawag po na mga itlog na ito? Bakit mo hindi pwedeng ilagay sa isang basket? So maganda hong pag-usapan because there's a lot of people that would always ask us, no, yung ating po mga financial advisors, we would always ask them na saan ba dapat ilagay ang ating mga investments, no? So basically, pag sinabi ho nating eggs are our money towards our investments. No? So, where do you put them? So, wag sa iisang investment or wag sa iisang basket. Kasi pag nabutas, nasira yung basket, wala na. Basag na lahat ng itlog mo. No? So, sinasabi natin, dapat marami ang pinaglalagyan. Di ba? So, bakit nga ba isa-isahin ho natin? Dahil maganda po na magkaroon tayo ng tamang kaalaman doon sa bakit nga ba o saan nga ba natin dapat ilagay ang ating mga investments or ang ating mga itlog, no? So, ito ho ay magandang topic. Maganda rin po na tayo ay magtanong. Maganda rin po na tayo ay kung may mga challenges tayo about where to put this like investments, no, yung ang iyong mga kinita, ang iyong mga itlog, dapat ho, mag-send kayo ng message yan so that we can answer your questions. Right? So, let us greet muna, Miss Laarni. Welcome back. No? Iniwan mo ako ng ilang linggo. Ayan, sorry na agad, Coach. Good morning, good afternoon, good evening po sa ating mga suki ng kapihan. Na-miss niyo po ba ako? Ay, na-miss niyo po ba ang kapihan? Actually, marami po talagang nakakamiss sa kapihan, Coach, dahil merong isang laging makulit na nagsasabi sa akin, asan na yung link? Asan na yung link ng kapihan? And gusto ko lang i-shout out, Coach, ang iyong mga fans, no? Na naging fans ko din. At walang nagsabi sa kanila na mataba ako nung nagkita-kita kami sa Bangkok. Ang sabi lang nila, boses ko daw yun. Di ba? At least boses ko lang yung nakilala nila at masunurin sila. Walang nagsabi na mataba ako, coach. Lahat sinabi ay sexy ako, kaya gusto ko maniwala. Ayan, belated happy Easter po sa inyong lahat. At syempre, bago tayo magsimula sa ating napakagandang topic for tonight, batiin muna natin ang ating mga suki sa kapihan. Hello, Ate Arlene Kabahug. She's watching with us. Happy Kapihan live to all. Ma'am Fatima Consumo and Ma'am Rosalyn Bandilla is also watching with us. From Ma'am Eva Cabanti, good evening everybody. Good evening din po sa inyo, ma'am. From Ma'am Arlene Cabahug, hello daw po kay Geraldine Soldevilla, Jennifer Canilaw. And from Chris Buban, hello everyone. Ma'am Annalyn Mayon is also watching with us. Sir Maximo Paral is also watching with us sa Riyadh. Ayan. Ma'am Angelica Bakuli is also watching with us. Hello, Angie. Siyempre, ang aking kapatid sa ibang magulang, Ate Cecil is also watching with us. Kamusta kayo dyan sa Hong Kong? Ayan, sana mag-iingat po ang lahat dahil ngayon, Coach, napakainit po dito sa Pilipinas. Hindi ko alam kung magandang balita ito sa akin. Dahil siguradong papayat ako dahil ako'y pagpapawisan. Pero walang pasok ang mga bata dahil sobrang init po. Kaya mag-iingat po kayong lahat and um,
sa Taiwan naman, no, and sa inyo din pala, coach, no, yung lindol naman, medyo hindi natin yan mga inaasahan na ganyang kalakas. Basta lagi lang po tayong mag-iingat and mag-pray na lagi tayong i-keep safe ni Lord. Ayan. So, back to you muna, coach, habang ako ay mag-i-invite. And sa mga suki po natin na nandito, samahan niyo po akong mag-invite sa inyong mga kakilala para sila rin po ay makarinig ng napakagandang training natin for tonight. Back to you, Coach. Alrighty. Thank you, thank you. Okay, so again, i-share po natin yung ating mga links, no, para mas marami ho tayong marating, maabot ng mga kliyente, kapamilya, kaibigan, all of those KKKs natin. So, okay, so ang topic ho natin ngayon ay don't put your eggs in one basket. So, before I go ahead, no, with all of these natin, na mga options natin or to intindi, no. So, one of the things that I wanted to share po ay just recently kasi meron ho akong mga nasabi sa akin or napadala sa akin about investments na ino-offer ng atin pong mga financial advisors. Okay? I'm just gonna call them financial advisors. We don't say naman that financial advisors are bad, no? Sinasabi po natin na syempre iba-iba 'yan. No? So, depende po sa ating mga kausap natin. So it's quite important na gawin kong topic ito for this specific reason. No? Ang atin po kasing pag-a-advise can make a big difference sa ating pong mga kliyente. It can make it or it can break it, no, with them. Siyempre malaki ho ang persuasion ng mga advisors because that's supposed to be what we do, no? What we are trained to do. But siyempre po, every advice comes with an opinion of each financial advisors, each financial planners, each financial educators. So, para po sa ating mga kaalaman ng ating mga kapwa, taga-IMG, and yung ating pong mga kliyente natin, no? It is quite best to understand po na magsimula tayo lahat sa basics. Whether you are a financial advisor or you are the receiver, you are the client, no? You are the one who's asking for the advice. Ladies and gentlemen, when it comes to paghawak ng pera natin, ang dapat mong isipin is, sino ba ang magbebenepisyo ng iyong i-invest na pera? Ikaw ang kumita, sino ba magbebenepisyo? Yun ho ay dapat na basic na tanong sa sarili. Pag ikaw ay magtatanong or magsisik ng advice sa mga professionals, it's always advisable because professionals are trained, certified, no, licensed to actually give you the right advice. But at the same time, tayo po na mga lumalapit para humingi ng advice, dapat ho kasi natin na medyo ipaalam sa sarili natin na hindi po tayo basta magtatanong lamang sa kaalaman natin. Magtatanong tayo dahil may kailangan tayong gawin. So, para saan? Kung gusto mong kumita, gusto mong magkapera, gusto mong magpalago ng pera, ang dapat ho na unang nasa isip mo, para saan? Ang kasunod, magkano ang dapat na tubuin nito? Ang kasunod po, magkano ba ang kayang i-invest mo na hindi mo ito withdrawin, no? Parang magkano ang kaya mong ipuhunan na hindi mo gagalawin, pwede mong dagdagan, pero hindi mo gagalawin na tatanggalin mo, no? Ano na ba edad mo? Ito po yung mga tanong that each investors, each of us clients, each of us financial advisors should always start.
importante po na ito ang nasa isip natin bago tayo sumagot ng mga tanong, bago tayo magtanong, at bago ka magplano. Ladies and gentlemen, when we say don't put your eggs in one basket, it's a phrase that is normally, or in the modern times, no, it is normally understood as wag mong ilalagay ang iyong investment sa iisa lamang. In other words, diversification. Bakit ho natin sinasabi ito? It is the same po sa pag tayo ay nagplano ng isang whatever plano, no? Isang bagay, isang plano na gusto mo sa buhay mo. Minsan po, or most of the time, wala naman pong plano na 100% nangyayari, di ba? Wala naman pong plano na 100% na eto kagad talaga ang mangyayari. There's always gonna be something that's gonna happen along the way. So the thing is, anyone who wants to invest, you're putting yourself at risk. You're putting your money at risk. May peligro. Pwedeng may mangyari na hindi 100% kumita yan. So ibig sabihin, wag iisa lang ang aasahan mo. Sa plano mo, wag iisa lang ang plano mo. Dapat marami kang kasunod. Pag hindi nangyari ang planong ito, meron kang kasunod, plan B, plan C, plan D, plan E. No? Kaya nga po, pag tayo ay mga nagdedesisyon, no? Kahit nga sa mga exam, no? Pag hindi ka masyadong sigurado, abay meron kang plan B or answer 2, answer 3, answer 4, di ba? Kahit sa mga exam po, ganun. Kung hindi ka masyadong sigurado, o kaya by process of elimination, tanggalin mo ang alam mong hindi, alam mong siguradong hindi yon ang tama, di ba? So, ganun din po pagdating sa pagkakapera. But the very important thing that I wanted to discuss to all of you and of all of the people na mga IMG members na nandito po, kapwa taga-IMG, ito lang po ang aking isa-suggest, no, at ire-remind sa lahat. When we do our job, when we do our business, please remember to think of your client first. Think of the person in front of you receiving your solution, receiving your advice, receiving your opinion. Always think of them first. Sila po muna bago yung bulsa mo, bago yung nakikita mo or naiisip mo na, oh, may magigain ako dito. Bakit ko po nasabi ito? There's always gonna be someone, no? Not just in IMG, there's always gonna be someone, ng mga financial advisors, that they would think of themselves first, what to gain, what to earn, what they can get out of the transaction, bago nila isipin, kahuli-hulihang pera ito ng taong kaharap ko. Ito ang pera niyang pinaghirapan niya ng buong buhay niya. Ito ang perang kailangan niya na lumago. Kailangan niya na may gawing tama. Kasi hindi niya alam. Ladies and gentlemen, it always gives me the parang nadidismaya ka pag medyo may naririnig tayong hindi tama na ginagawa. No? Pero hindi ko po sasabihin na walang advisors dyan na magsasabing, oh, hindi namin iniisip yung komisyon namin. No? I'm not gonna say that because it is always true that all of us needs money. But the thing is, when you become a financial advisor, when you become an IMG, everyone that you sponsor, everyone that comes after you, ano ho ang hawak nila? Yung lumabas sa bibig mo. Ang kanilang babasihan po ay ang tinuturo mo. If they become your partner, if they become your partner in business, they relied on the promise that you gave them, on the teachings that you gave them.
So, reminder po natin sa lahat at disclaimer natin sa lahat. Pag tayo ho ay on the receiving end, make sure to do your due diligence. Make sure to do your own research. And don't just rely on TikTok. Don't just rely on Reels. Don't just rely on social media. Don't just rely on yung katabi mo na nagchismis sa'yo na, oh, kumita ako. Maglagay ka din dito. Building your wealth should always be done with caution. Building your wealth should always be done with the right information, the right learning, and continuous learning. Hindi po pwede na kung halimbawa ngayon, may nakita ka na, oh, mukhang tama ito para sa akin, mukhang kaya ko itong gawin. From today till 5 years from now, would it still be the same? No. Kasi yung tama sa'yo, nag-iiba po. Yung kailangan mo, nag-iiba. Maybe, kung long-term ang pinaglagyan mo, then that is a right investment. Pero yung pangangailangan mo, nag-iiba. Yung mga nangyayari, from now till 5 years from now, marami hoong nangyari eh. Marami ang nag-iba sa plano mo. So, tayong mga advisors need to be cautious as well. Find out kung ano, paano ginagastos ng kaharap mo na nagtatanong sa'yo kung anong gagawin niya sa pera niya, paano ba niya ginagastos ang pera niya? Ano ba ang pangangailangan niya? Ano ba ang goals niya? You don't just tell them what is good for you and you tell them, do it this way as well. Why do I say this po? Mapapansin niyo po sa lahat ng mga taga-ING members, and excuse me for all of us na nandito, no? I just want to take the opportunity po because I can. Pwede ako magsalita eh. No? So, ang aking opportunity po is to say this to everyone, na tayo is a financial advisor first. Tayo is an educator first. Tayo ay may binabasihan na tinuturo natin. Hindi po ito nanggagaling sa basta lamang na, oh, naisip mo, ito ang sasabihin natin. Lahat po ng tinuturo natin dito sa IMG, meron tayong system on how to do it. Because not all of us are trained right away to do our business. So meron ho tayong guidance, kaya tayo nagtitraining almost every day. No? Nagtitraining tayo to do the business that we do, to do the job that we do, to do the advice, teaching, and learning that we do. We do that every day. We don't stop. Because whatever mistake that we do affects our clients. So, para po sa mga may sariling system, yun na lang ho ang sabihin ko. Para po sa mga may sariling paniniwala kung paano nila gagawin ang inyong mga business, I give that to you. Business mo yan. Sarili mo yan. Opinion mo yan. Ikaw ho ang magde-decide dyan. At the end of the day, please just think first. Ano ang kailangan ng taong kaharap mo bago sa kailangan mo? Kahit yun na lang po. Unahin mo ang pangangailangan niya. Unahin mo kung anong meron siya. Ano ang goals niya. Yun ang sagutin mo. Yun ang gawan mo ng plano bago ano yung mapapakinabangan mo. And the next po doon ay siguro po magandang sabihin natin na pag tayo ay may mga tinatawag na posisyon that you can influence others, no? Pag tayo ho ay nandoon sa level na yon, then I would suggest to also make sure that you educate yourself. Get all the informations that you can. Because every time that you open your mouth, every time that you give your opinion, people listen to you eh. Dahil ikaw ho yung kanilang tinitingala, kumbaga. Kanilang gustong pakinggan. So make sure that you really
get the right information, and then that's what you give to others. Sa mga atin pong karamihan sa atin dito, mga taga-IMG, sino ho ba ang ating mga typical na nakakausap? Sino ho ba ang ating mga target? Kung tayo ho ay laging nasa open na, halimbawa, group presentation, you cannot know ano ang kakayahan ng bawat isa. Hindi po natin malalaman yun, di ba? Dahil lalo na kung ikaw ay, ang kaharap mo ay camera, hindi mo kilala kung sino ang manunood ng video mo. So ang importante po doon is that we give them the basics. You don't just give them, oh, kasi maganda ito. I'm gonna give an example. Let's say na alam ko na magandang kitaan ang ating stock market. Magandang kitaan ang ating pong mga real estate. Magandang kitaan ang ating mga, I don't always say this, but I can say cryptocurrencies. What if I would say sa aking mga videos that all of these are good? Yung taong manunood, unang-una hindi mo alam kung kailan niya papanoorin ito. When you put out your video, you put it out in the world. You don't know when they will watch it. You don't know how many will watch it. And you don't know the current situation of the person watching it. Unless that, bago mo ilabas, meron kang, kumbaga, meron kang channel para lang sa basics. Basics 101. Channel for level 1. Channel for level 2. Channel for level 3, and then you put out your videos para lang ito sa level 1, para lang ito sa level 2, level 3, level 4, hanggang ikaw ay kayang-kaya mo na. If you can do that, then yes. Just say what you want. But for us, taga-IMG po, it kind of bothers, no? It bothers me when I receive yung mga messages po na nagtatanong kasi ito ang advice sa kanila. Ito yung sinabi sa kabuuan sa kanila. And it bothers me na mag-a-advise ka sa kabuuan not knowing kung sino yung kaharap mo. Not knowing that who is receiving it. So ladies and gentlemen, this is the disclaimer of Kapihan Live. Right? Ang atin pong tinuturo dito sa Kapihan Live is always the basics. Ang atin pong tinuturo dito sa Kapihan Live will always go back to basics. When you ask question, I don't just answer your question. I think, bakit mo kaya ito tinanong? Because there's always a reason bakit lumabas sa bibig mo, bakit mo naisip ang tanong mo. So I cannot just answer you your question. Pag tinanong mo ako, tama bang maglagay ako sa cryptocurrencies? Tama bang maglagay ako sa stock market? Tama bang mag-invest ako international? Tama bang mag-invest? Aalamin ko, ano ba ang kaya mo? Ano ba ang edad mo? Magkano ba ang pumapasok na pera? Magkano ba gastusin mo? Ano ba pangarap mo? Ano ba gusto mo? Gusto mong magkapera? Magkano? Gusto mong bumili ng bahay? Magkano ang bahay? Gusto mong bumili ng kotse? Anong klaseng kotse? Magkano ang kotse? Anong accessories ng kotse? At saan mo bibili yung kotse? Ganon din po sa bahay. Kung magpapaaral ka ng mga anak mo para sa tuition ng anak mo, ano edad ng anak mo ngayon? Saan mo siya ipapaaral? Ano ang tuition ngayon? Magkano ang tuition ngayon? Ano ang ina-anticipate mo na magiging kurso ng anak na yan? At kailan magkokolehiyo yan? You get the basics to teach, but you also apply ano ang meron na parameters bago ka magsalita. Ladies and gentlemen, that is the basics of all of us dito sa IMG that we do. So, when we see people that are giving you advices of magandang kitaan, business na magandang kitaan, maliit na puhunan pero malaki ang kikitain. All of these things could be true. All of these things could be something na legal. No? I'm not saying na illegal. Ang tanong po is, kaya ba? Kaya mo ba? Ikaw mismo. Nararapat ba sa pangarap mo?
Nararapat ba sa kakayahan mo? Nararapat ba doon sa tamang estratehiya na kailangan mo? Ladies and gentlemen, when we say, do not put your eggs in one basket, it is because you need to diversify. You need to make sure na may backup plan ka sa bawat isang plano mo. May 10 piso ka, gusto mong maging 100 ito. Anong gagawin mo? Kaya mo bang iwan yung 10 piso mo para lang doon lumago muna siya? Hindi mo gagalawin ang kita, kahit kumita yan, hindi mo gagalawin, hindi mo kukunin, ibabalik mo para kumita ng kumita ng kumita hanggang maging 100 yan. Kaya mo bang gawin yon? Pag ang sagot mo sa akin ay oo, kasi yung 10 piso ko ay ekstrang pera ko at meron akong pambili ng pagkain ko, ibig sabihin po, right way. Kasi hindi ka magugutom habang naghihintay ka na maging 100 yun. So dapat ho, may tamang plano, meron kang tinatawag na Plan B, Plan C, Plan D, Plan E. Tawag po doon yung mga kasunod na plano pag hindi maganda ang nangyari sa unang plano. No? Ano yung kasunod na gagawin? Hindi tama ang pinaglagyan mo. Let's say na tayo ho ay nag-invest sa stock market. Okay? When you invest in a stock market, you find a company that you buy a stock. So, ikaw ay may pag-aari sa isang kumpanya na ito ang iyong binili na stock. So, may pag-aari ka na, may hawak ka na po na pag-aari mo. Isang stock. Kung magkano man yan, let's say 200 pesos. So, nakabili ka ng isang stock sa kumpanyang yan. Bago ka bumili, bago mo pinili ang kumpanyang yan, alamin mo, ano ang meron sa kumpanyang ito na alam kong lalaki siya. Ibig sabihin, ang kanyang value ng kumpanya ay lalago. So kung halimbawa si Company A ay naglalabas po ng mga produkto na ginugusto ng lahat, dinudumog ng lahat, abay alam mo, kikita ng kikita ng kikita yan. Kasi dinudumog lagi ang lahat ng produkto niya. Maglabas siya ng isa, lahat gustong bilhin. Anong gagawin niya? Lalabas na naman siya ng panibago, kasunod, no? So meron kang, kung sa mga telepono, meron ho tayong every year may nilalabas sila na bagong telepono. So alam mo na dinudumog ito, alam mo na lahat ginugusto ito, alam mo na tataas po ang kanyang value. But what if you just bought that company, a stock of that company, and you don't even know the products of the company? You don't even know what the company does. And then nalulugi ka. Sinong sisisihin mo? Yung nagchismis sa'yo na bumili ka niyan? O ikaw na bumili niyan na hindi mo inaral, na hindi mo tinignan? Ladies and gentlemen, in everything that we do, especially when we are talking about our hard-earned money, you need to learn it. You need to do your own due diligence. You need to research. Kung ikaw ay magbi-business tulad na lang ng business ni IMG, you're gonna be one of us. Will you just take what I say na magmiyembro ka kay IMG? Hindi. Ang gagawin ko, makikinig ako. Ano bang meron kay IMG? Sino ba si IMG? Ano bang ginagawa ni IMG? Bakit lumalaki sila? Bakit dumadami sila? Anong meron sa kanila? Pag ako ay magbi-business with the IMG, ako ay magbe-member at gagawin ko ang business, abay kukunin ko lahat ng training. Hindi ko pa pwede na sasabihin kong magiging business owner ako at iaasa ko sa mga kasamahan ko, o sige, gawin mo ito, gawin mo yan, gawin mo yun, at wala akong gagawin. Ladies and gentlemen, in everything that you do it the right way. You start with the basics, you learn everything, you research everything, and you do not stop the research. You do not stop with doing everything that you need to do every single day. Continuous yan. Lalong-lalo na po sa pagkakapera. Para naman po sa ating mga financial advisors. Do it the right way. Isipin mo na yung kinakausap mo na tao, na sinasabi mo kung anong dapat niyang gawin,
na ang ilalabas niya, na pera niya, na pinaghirapan niya, na gusto niyang palaguin, isipin mo kaya na sarili mong pera yan. Would you be careful with it? Ladies and gentlemen, please make sure to do it the right way from the beginning. And yung atin pong mga ibang, no, ibang financial advisors that think of themselves first, medyo magbago na tayo. No? Bumalik ho tayo doon sa tamang gagawin natin. And don't just tell your client to risk their money without understanding, is this their last money? Protektado na ba sila? Sila ba ay merong healthcare muna? Sila ba ay merong life insurance muna? Sila ba ay merong mga pagkakautang? Sila ba ay maraming gastusin? Sila ba ay may emergency fund na? Bago mo sila isabak doon sa malalaki ang risk. When someone tells you to put your money in a business without asking you, kaya mo bang ilabas ang perang yan? Tumakbo ka na po sa ibang parte. Dahil ibig sabihin, ang naiisip lang niya kung anong pwede niya kitain sa'yo. Yun lang po yun. Pero kung inalam niya ang buong buhay mo, pati buhay ng aso mo, abay, alam natin na meron ho yung pakialam sa'yo. Diba? So yun na lang po. No? And then we get to go ahead with our topic today. Back to you, Miss Larnie. Ayan, thank you Coach no. Napakaganda nung sinabi sa atin ni Coach at ang nagustuhan ko doon no. Actually yung ginagawa po natin 'di ba Coach, before kapag may prospect tayo or may mga clients tayo, we do the profiling muna para malaman nga natin kung ano yung sitwasyon nila and kung ano yung mga pangangailangan nila. At yung nagustuhan ko doon sa sinabi mo is yung um, before you give advice, kung ano ang kailangan niyang unahin or kung saan niya ilalagay ng tama yung pera niya, isipin mo na pera mo yon na itatabi mo para masunod mo yung tamang process na actually pinag-aaralan naman natin, tinuturo naman sa atin. Pag tayong mag-shortcut, no, kumbaga, kung alam mo kung ano yung sitwasyon ng tao, at isipin mo pera mo yon para alam mo na ingatan at tama yung maia-advise natin sa kanila. Yan. And with that, batiin po muna natin. Alam ko naman ito lang inaantay ng ating mga suki. Ayan, hello po kay Ma'am Irene Beredo, watching from Singapore with Ma'am Catherine Flores, Ma'am Joyce May, and Ma'am Sho Corotan. Yan, napakadami naman nila Ma'am Irene. And hello din po kay Sir Melchor Olalo. Good evening po Ma'am Laarni and Coach Ann, watching from Jeddah. Yan, si Weng Monte Alto is also watching with us. Hello, Wengay. From Evelyn Marinas, happy Kapihan Live po, Coach Ann, Coach Laarne, and to all our partners and leaders, happy learnings, attending from Venice, Italy. Yan, si Ma'am Rebecca Lareza is also watching with us from Bahrain. And from Ma'am Maribel Noquera, hello po, Coach Ann and Coach Laarne, blessed Sunday po, and happy Kapihan Live, everyone. And from hello din kay Raji Reyes and Sir Ramil Soriano. Good morning, Coach Ann. Good evening, Coach Laarne. Blessed and happy learning, everyone. And hello po kay Rowena Caraig, watching from Qatar. And from Bonifacio Cajes, good evening, Coach Laarne. Blessed Sunday po and happy live, everyone. Coach Arnie, nahinto po ang IMG ko. Paano gagawin ko po? Sagutin po natin yan later, Sir Bonifacio. Hello po kay Rosalinda Mabini and Ma'am Gemma Domingo. From Rosalind De Loyola Bandilla, hello everyone. Hello kay Jen Garchitorena, Savenya Magada, Mercy Bueno, Paler, Elsie Engera, Rosalie, Bem De Loyola, Baro, Gladys Cueto Magtibay, Rachel Credo de Loyola, Angela Sagario, Rosemary Amigo, Reyno Palacio, Marian Paragas, Agnes Hugo Bernardo, Henifa Riyad, Nilo Nazareno, Rodelyn Delioma, Heidi Nagutom na si Ma'am Heidi. Hello din kay Cherry Cadiz. Ayan.
From Ma'am Evangeline Dagyo, happy kapihan po sa lahat. Thank you sa learnings coaches. Hello kay Leonardo Opus, Raquel Mira Lerionillo Nebreja from Ma'am Maribel Noquera. And hello din kay Onel Caldosa Abraham, Edro Garsolin, and Bernard Esteves. And from Ma'am Gemma Domingo, happy kapihan sa lahat. Hello Coach Ann and Coach Laarni. Hello din kay Christian, Williamin Francis, Aziradman, Adamson, Kistadio. Sir Kedi Payanario is also watching with us. Irma De La Rosa watching from Hong Kong. Ganun din po si Ma'am Emily Gito. Si Ma'am Fe Wadwadan watching from Vietnam. Yan ma'am, malapit na po kaming pumunta dyan. Hello po sa inyo. From June Mabi, hello everyone. And from Ma'am Rosalinda Mabini, good evening po mga coaches and leaders, members of IMG Kapihan Live na. Shout out po sa kanyang mga new guests na na-campaign namin kanina. Sila Ma'am Jovelyn B. Garcia, Zek Hylia, Joe Marzan, Isaac Cueto, Vicente, Elvin Ferrer, Debbie Domini, Isip, Jessie, Marie Gandeza, Zairina Lynn Sailem, and Mylene Samonte. Madadagdagan na naman ang ating community dito sa IMG. Hello also kay Juday Almendra and Ma'am Lorena Bores. Shout out po sa new guest daw niya kanina sa Hong Kong, si Ma'am Malu Castro. Happy learning po, ma'am. Ma'am Cindy Nefulda is also watching with us. Yan, si Lorena Bores. Have blessed Sunday po, Coach Ann and Coach Laarni. Happy Kapihan Live, everyone. And from Jasmine Palmeda, Manny Humawan, Sel Hamwat, and Joe Baldeviano. Ma'am Rowena Caraig is watching from Hong Kong. Hello kay Beverly Capule, Evelyn Sabado de Lasso, Tess Paterno, and Ma'am Karen De Torres. Hello din po kay Sis Lizelle Tika Lofranco. And from John B. De La Rosa, happy Kapihan Live po sa lahat. From Sir Olalo, hello kay Joyce Turirit, Violi Olalo, Merlinda Tubeo, Jansen Obico, and Ruben Tomanlao. From Ma'am Cindy, magandang gabi po. Magandang gabi din sa iyo, ma'am. And from Nario Paahabelgas, ang ganda ng message ni Coach. Yan. From Ma'am Irene, okay? Hello, thank you daw kay from Joyce May. Ma'am Rosemary Pasqua is also watching with us. Consejo Gatilogo Palermo is watching with us. From Ma'am Claire Macapagal watching from Baleleng, Santo Tomas. Happy Kapihan Live, Ma'am Laarni, asa ng kape mo? Nantay ko pa, nasa Amerika pa. Ayan. From Angelica Quinto, hello kay Glad Dizzy. From Joyce May watching from Capiz. Hello kay Mary Canyeso from Ma'am Angelica. From Princess Yvonne watching from Riyadh and Saudi Arabia. And hello din kay Ma'am Lucy Mall. Ayan, malapit na tayo magkita, Ma'am Lucy. Happy Kapihan Live, everyone. Ayan, Coach, yung last question natin kanina is, matagal na daw po niyang nahinto ang kanyang IMG membership. Ano po daw ang kanyang gagawin? Alright. So, madali lang po yan, no? Gagawin lang po natin, i-process lang yung accreditation mo para i-update lang po, no, yung ating pong accreditation sa IMG. So, para po sa mga nakikinig, ano ba ang accreditation? So, ang IMG po ay pag nag-enroll ka, isang beses lang po yan sa buong buhay mo na magbayad ka. Isang beses lang po yan ang ating pong enrollment, no? And then you get the code. Doon po sa code na yan, ibig sabihin po ay ikaw ho ay affiliated or accredited na member and broker ni IMG. So, si IMG po kasi ay insurance broker, no? Pero tayo po ay insurance broker na nakafocus ho tayo doon sa pagtuturo, no? Kaya si IMG po ay mas kilala as parang eskwelahan, no? So, tayong mga dating mga nag-IMG, nag-enroll kay IMG, ang gagawin mo lang po ay i-update mo ang lisensya mo. So, yan ho yung accreditation na binabayaran natin kada taon. Kasi ang pinag-uusapan ho natin dito ay magkaroon ka ng lisensya para ikaw ay mag-business. Parang tayo ho ay, kung halimbawa, may mga tindahan ka o karinderya ka, by every year po, nagbabayad tayo ng ating mayor's permit, no?
yung ating pong mga permit para tayo ay makapag-business. So, dahil si IMG ay eskwelahan at kailangan na may lisensya para mag-business, kailangan lang ho natin i-update yung ating lisensya. So, hindi mo iisipin yung kung ano ang nalagpasan mo, kailangan mong bayaran. Hindi ho. Doon sa taon na i-activate mo po by paying your accreditation. So, ipaprocess mo lang po yan, no? You go online, no? You go online, doon sa yung login and password mo, and then i-process mo po ang accreditation mo. You just pay for it, whether sa bangko, sa mga Palawan, or kung saan man po. Even you can go sa ating cashier mismo sa office ng IMG. Alright? So, or you can just talk to your SMD dati, no? Or yung sponsor mo. Ask them na i-activate lang ang iyong pagbibusiness. And then you start the training. Yun ho ang importante. Mag-refresh tayo, no? Mag-refresh tayo sa ano nga ba ang mga bago na? Ano nga ba ang mga benepisyo na? Yun po ang napakaganda. Dahil ngayon po, we have 63 benefits. Ang 63 benefits na yan can give you a lot of freebies. Yun ang importante. So, napakaganda ho na balikan natin ang ating business sa IMG. Right? So, may mga tanong ba, Miss Arnie? Okay, si Sir Bonifacio po yun at I hope na-guide po namin or natulungan po namin kayo. Okay. So basahin ko lang muna yung iba po humabol na message, no? Hello kay Elwin Oterio, hello daw po. And Riza Gariando, hello Coach Ann and Ma'am Laarni, good evening and happy kapihan po. And from Ma'am Angelica Quinto, thank you for watching. Kay Ma'am Princess, yan, napapasok ni Ma'am Angelica si Ma'am Princess. MJ Pense, good morning Coach, watching from Wisconsin. Saan yun Coach? Wisconsin. Yeah, that's here Okay. in the US, in the middle part, Wisconsin. Oh, okay. Dahil hindi ko alam yung lugar, ma'am. Baka pwede po akong ma-invite dyan. Ayan. Hello kay Ma'am Catherine Santiago. Good morning, Coach Ann. Ma'am Laarni, good afternoon, good evening, everyone watching here in Amman, Jordan. Yan, afternoon pa kila Ma'am Catherine Santiago. From Ma'am Claire Makapagal, manood tayo mga kapamilya. Pablo Malianao, Ernie Malianao, Rosie Pagan Malianao, Munda, Matthew Munda, Blaze Magday, Micaela Magday, Mark Angelo Malianao, Ariel Kadungog, Munda, Adele Inotan Malianao, Maridel Malianao, yan talagang buong pamilya sila, Raymel Malianao, Marjal Gazingan, Marisa Gazingan, Joy Malianao, Joyce Tabuada, Joy Malianao, Manalo, and Joylyn Lagi. Yan, napakasarap naman at buong pamilya talaga ang nakikinig sa ating Kapihan Live. Annabel Sapinoso, hello po kay Hazel Lainesa Sapinoso and Angeline Herbert. Ayan. Adele Lumactod is also watching with us. Donna Nifled, good evening po Coach Ann and Coach Laarni. Ayan, sabi ni MJ Pense, meron din yan sa Chicago, USA. Ayan. Hello po, ni hao Maria Asusette Fabros and Ma'am Annabel Sapinoso. Maring Cherry Medina is also watching with us. Ayan, so far, Coach, wala nang question and excited na sila sa susunod na topic natin. Back to you, Coach. Alright. Alright, so para dun sa nagsabi na meron din daw sa Chicago, mas maganda po kung sabihin mo, mas lalong meron sa New York, no? Kasi nandito ho ako sa New York. So, kontakin niyo po ako, no? Para pwede naman tayong mag-usap dahil po ang ating mga oras ay madali lang naman i-adjust, no? So, kontakin niyo lang po ako, mag-message kayo sa Kapihan Live natin na page, no? And we can do a presentation kahit po anong oras ng time zone, no? Whether sa west, sa middle ng ating country or nandito sa east, no? And then we can do the presentation. So just contact me and we can figure out a way. All right. So doon po tayo ngayon magsimula sa ating mga ituturo. So sabi ko nga kanina, ang atin pong dapat na simulan ay basics, no? So para po sa ngayon lang ang pumasok, ngayon lang po nag-join,
ay ire-remind ko po kayo na ang ating topic po ngayon ay not putting all your eggs in one basket. So, in other words, parang diversification. But the thing po is, as a financial educator and advisor and planner, we should always start with the basics. No? Marami ho tayong makakausap and para po sa mga nagsisend ng link natin ngayon, it is quite important na gawin nyo po right now. Papasukin nyo sila. Dahil po ang ating pong isi-share sa inyo ngayon ay ang basics meaning fundamentals. No? Fundamentals po ay something that we need to understand na ito ho ang ating rason kung bakit kailangan nating lahat ito. Lalo na yung sa mga bagong join lang po. Ano nga ba ito? Ano bang pinag-uusapan sa kapihan? Bakit nawawala yung kape nila Arnie? No? So, dito ho ay ang ating pag-usapan, ang ating fundamentals. So, I'm gonna show you a fundamentals ng ating financial planning. Okay? So, ladies and gentlemen, bibilisan ko lang po ang ating, kasi ang typical po na training nito ay medyo mahaba-haba. But I'm gonna give you the general concept of the fundamentals, the basics. So sabi natin kanina, kailangan mo na mag-diversify. Meaning, wag mong ilagay lahat ng iyong investment, ng pera mo, sa iisang investment lamang. So bakit? Kasi kailangan ho na may plan B, plan C, plan D, plan E. No? Pag hindi kumita sa pinaglagyan mo, pwede mong ilipat. No? May iba kang gagawin. Or, meron kang ibang pinaglalagyan, hindi lang sa iisa. Para kung ang isa hindi kumita, at least may iba pang pwedeng kumita. So bakit nga ba? Bumalik ko tayo sa fundamentals natin. Kailangan mo kasi magplano eh. So dito po sa nakikita ninyo sa screen ninyo ngayon, ang pinaka-importante po na basihan natin dito ay makita nyo po sa taas, fundamentals ng financial planning. And it is the X-curve concept. So dito po may apat na linya. Ang pinaka-importante ho dyan yung horizontal. Yung horizontal na linya, na yan po ang tinatawag natin God's timeline sa atin. So makikita mo po sa kaliwa, younger. Makita mo sa kanan, older. In between, may 20s, 30s, 40s, 50s, and 60s. So for all of us that are listening, dapat po, alam mo ang edad mo. Dapat po alam mo na ang edad mo ay hindi ho atras-abante yan. Hindi yung ngayon naiisip mo, bata ka. Bukas naisip mo, mas bata ka. No? Dahil tulad nila Arnie, pabata po ng pabata yan. Hindi tumatanda yan. Mula nung nakilala ko ho, 16 years old po siya. Ngayon, siguro nasa 12 na lang. No? Dahil po pabata ng pabata yan. Pero ang totoo ho, dapat na edad natin, ay maintindihan ho natin na hindi tayo umaatras o umaabante pag feel mo. No? Ang edad ho natin ay kada araw, kada linggo, kada buwan, kada taon, tayo ho ay tumatanda. So, ang dapat mong isipin, kung magpaplano ka, kailangan may plano sa lahat ng gusto mong mangyari sa buhay mo. Sa lahat ng gusto mong mangyari sa mga pera mo. Sa lahat ng gusto mong mangyari sa mga buong pamilya mo. Ladies and gentlemen, we don't just live in this life para, magtrabaho ka para kumain ka. Para makakain ka kasi may pambili ka ng pagkain mamaya. We don't live in this life for us to make money, magtrabaho ka, para lang may kainin tayo ngayong araw, bukas, sa makalawa o pagdating ng Sabado at Linggo, meron tayong panggimik. We should look at beyond tomorrow, next week, next month, next year. We should look beyond 2 years from now, 3 years from now, 5 years from now, 10 years from now, 15, 20 years from now, or maybe even 30 years from now. Kung kaya ng edad mo. Bakit? Aba, ngayon ho, sabi sa atin ng census, medyo ang ating pong mga edad, aabot na lang tayo sa mga 60s and 70s. Yun na daw ang mga edad natin na medyo kukunin na tayo ni Lord. So, hindi ko naman sinasabing na tayo mamamatay ng maaga ho. Pero sinasabi ko po na dapat nagpaplano ka ng beyond sa nakikita mo bukas o sa sumunod na linggo, sumunod na buwan, sumunod na taon. So dito po sa X-curve natin, nagpapasampal-sampal sa'yo na depende
kung saang parte ka na ng 20s, 30s, 40s, 50s, and 60s na yan, or maybe you are later than that, ay eto po ang mga edad na kaya mong magpalago ng pera mo. Basically, typically, you only have 40 years in your life that you can grow your wealth or you can have wealth. Pero naiisip ba natin ito? Hindi po eh. Kaya pag tayo ay sinabihan na maglagay ka ng pera dito sa investment na ito, ang iisipin ko, maaabot ko pa ba ang oras na kikita ako dito sa eto na lang ang oras ng panahon na pwede akong kumita na dapat magkaroon na ako ng pera? O mahaba pa ba ang oras ko? Ladies and gentlemen, if you have only 40 years in your life, make sure that you understand ang edad mo hindi atras abante. Pero ang responsibilidad mo, dapat binabawasan. Kung ang responsibilidad mo po ay lagpas ulo, ang ipon mo ay negatibo pa, abay kailangan ho, bawasan natin ito. Kailangan ho, mag-isip tayo na tuwing may natatapos na bayarin, kunin natin ang pambayad doon at ilagay na ho natin sa ating ipon para umakyat ho ang ating ipon. Ang money line mo ay umakyat. Ang money line mo, ang ipon mo, ang wealth mo ay lumaki, nang lumaki, nang lumaki as you grow older. You need to grow that wealth. You need to make sure na may maipon tayo. You need to make sure that hindi buong buhay mo ay nagtatrabaho ka para kay pera. Dahil hindi mo natin alam, anytime pwedeng may mangyari sa atin, anytime pwedeng hindi ka na makapagtrabaho bukas, kahit gusto mo pang magtrabaho, hindi mo na kayang magtrabaho bukas. So dapat may maipon tayong malaking pera. Pero bakit nga ba hirap na hirap tayo? Kasi po, may isang linya eh, na ito ang responsibilidad. Gabundok ko ang responsibilidad natin. Yung pagkain mo, yung tirahan mo, yung pananamit mo, yung pang-edukasyon, yung ating pong pang-healthcare natin, yung mga utang natin. Gabundok po yan. Hanggat hindi mo binabawasan yan, hindi ka makakapag-ipon. Hanggat hindi mo binabawasan ng ipon mo, ang iyong gastusin, hindi ka makakapag-ipon ng iyong wealth. Hindi ka makakapagpalago ng iyong wealth. So ladies and gentlemen, you need to set forth what you want to happen in X number of years. You need to make your dreams your goals. Paano mo gagawin yan? By telling yourself, in 2 years' time, in 3 years' time, in 5 years' time, in 10, 20, 15, 20, 15, 20, 30 years from now, ito ang gusto kong mangyari. Kung ako ay may plano na magkaroon ng asawa, aba, napakaaga ho. Napakaaga, pinaplano na yan. Lahat, pati yung pagpapakasal, kahit wala pa akong boyfriend or girlfriend, di ba? So, dapat po sa pera, ganun din. Mag-aasawa ka in your 20s. Magkakaroon ka ng anak in your 20s. Ano ang kailangan mo? Dapat nakaplano. In your 30s, it would be probably the height of your career up to your 40s and 50s. Pagdating po doon sa medyo natapos na ang ibang bayarin mo, abay sarili ko naman. Nandoon na ako sa edad na sarili ko naman siguraduhin ko na meron na ako na pag ako'y huminto ng pagtatrabaho, may panggastos ako, hindi ako aasa sa mga anak ko. X-curve concept is looking at your entire life. But the thing po is that you need to know there are two scenarios that could happen in your life na pwedeng mangyari anytime. Habang nagpapalago ka ng pera mo, habang tumatakbo ang edad mo, pwede ka pong biglang kinuha ni Lord and hanggang dun na lang. Sino po ang magbabayad? Sino po ang sasalo sa lahat ng responsibilidad na inako mo? Dahil ang sweldo mo, ang inuuwi mong pera sa bahay, araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, ay may kinapupuntahan po. Sino ang magbabayad yan? Paano kung bago ka kinuha ni Lord, nang damay ka pa ng iba, mas dagdag pa na babayaran mo? Ladies and gentlemen, ito ang rason kung bakit sinasabi natin dapat may life insurance ka. Hindi po para ibalik ang buhay mo, para po ibalik yung sweldo mo. Kung ikaw naman ho ay tumanda ng medyo matagal dito sa mundo, no? So sinasabi ho natin, abay dapat ho, meron kang ipon dahil wala po sa tinatawag na edad ang pagre-retiro.
nasa ipon. Kung may sapat na ipon ka, may sapat na investment ka, kung may sapat na pangbayad ka na sa pang-araw-araw mo na nanggagaling lamang sa interes ng investment mo, hindi yung mismong ipon mo ha, hindi mo gagalawin ang ipon mo. Ang ipon mo dapat continuous na kumikita, nagtatrabaho lang yan. So, kung sapat na ang interes ng iyong investment na panggasto sa pang-araw-araw mo, sa lahat ng pangangailangan mo, then, I can tell you, pwede kang magretiro. Kahit nasa 30, 40 ka pa lang, abay, pwede ka na magretiro. But you need to make sure that you have that big savings. At dapat may pang long-term care ka. Dapat may pang disability ka. Dahil anytime, pwede hong mangyari sa atin ito at napakamahal po magkasakit. Ladies and gentlemen, fundamentals of financial planning is something that we all need to have in our heads, at the back of our heads, in every day of our lives. May plano ka. May ginusto kang maabot sa buhay mo. Ano yun? Bago ka sumabak doon sa mga gagawin mo araw-araw, sa gagastusin mo araw-araw, sa mga kung anong kukunin mo na responsibilidad, aakuin na responsibilidad, make sure that it is part of your goals, your plans na nasa loob ng ating tinatawag na X-curve concept mo. Kasunod po, dahil may plano ka na, dapat ina-apply natin lahat ang ating pong abundance formula. Paghati-hatiin mo ang pumapasok na pera sa bulsa mo. Dapat po, naka-budget yan. Malaki man o maliit, sa trabaho man, sa business o sa komisyon o kung saan mang sideline mo. Nakuha ang pera na yan. Abay, kaltasin mo kagad para kay Lord. Para po, mas lalo tayong i-bless ni Lord na mas marami pa ang komisyon, mas maraming sideline, mas maraming sweldo ang dumating, mas maraming kita, no, ang dumating sa atin. Dapat po, 10% kay Lord yan. Kaltas ka agad yan. 20% para sa savings and retirement mo. Dahil hindi habang buhay, makakapagtrabaho ka. Dapat maabot mo ang iyong malaking goal, di ba? 20% at least para po doon sa big savings na kailangan mong abutin. Yung 70% na matitira, yun lang po ang karapatan mong gastusin. Ladies and gentlemen, hindi po tama ang YOLO. You only live once. Wrong. You only die once, but you live every single day. Marami kang gastusin, marami kang inako na responsibilidad, kaya dapat paglaanan mo ito. 70% is your capability to spend. The only capability to spend. So whether kumita ka ng 100, kumita ka ng 1,000, ngayong araw na ito, 10% para kay Lord, 20% para maghanap ka ng mataas ang interes. I-diversify mo. Hati-hatiin mo sa lahat ng mga pangarap mo. Para sa 3 years from now, 5 years from now, 10 years from now, 20, 30 years from now. At yung 70%, yan lang iwan mo kay bangko kasi labas-pasok yan. Lalo na kung may ATM, labas-pasok po yan. Yun lang iwan mo kay bangko. Ladies and gentlemen, gutom ka rin ho bukas. Kung lahat kakainin mo ngayon, lahat ay pambili ng pagkain mo ngayon, paano po bukas? Abay, tulad namin nila Arnie, hindi pa pwedeng mga yayat. No? Dapat meron pang bukas. Dahil medyo iinit ang ulo namin kung wala kaming pangkain bukas. Kaya dapat laging may natitira para bukas. So yun po, no? Pagdating sa pagkakapera, dapat ganon lagi. Final konsepto po na dapat nating tandaan ngayon. The basics. Bago mo isabak sa peligro, bago mo ilagay sa risk ang pera mo, siguraduhin mo po na magsimula tayo sa pundasyon. Para kang nagpapagawa ng bahay. No? Hindi ka ho magsisimula doon sa bubong. Magsisimula ka po sa pundasyon. Magsisimula ka po doon sa alamin mo kung paano mo ginagastos ang pera mo. Kasya nga ba lahat ng pera mo? Kasi kung hindi, may kailangan i-increase natin ang ating cash flow. Alamin mo saan ba napupunta ang pera mo. Ikaw ba ay
ay OFW? Ikaw ba yung head ng pamilya? Ikaw ang kumikita? Abay, huwag mo hong iasa sa asawa mo lang o sa mga anak mo na, paghati-hatian ninyo ang panggastos natin sa bahay. Hindi po ganun. Alamin mo, saan napupunta ang bawat isang piso na kinita mo. Pag-aralan mo, i-budget natin. Kung talagang kulang, saka tayo maghanap ng extra pagkakakitaan kasi minsan po, lagi na lang nating sinasabing kulang. Pero hindi mo alam kung bakit. Kulang na lang kasi walang natitira. Pero pag nag-budget ka, nilagay mo po, eto lahat ng responsibilidad ko. Eto ang mga hindi pwedeng tawaran na bayarin. Eto ang lahat ng pwedeng iluho. Eto ang lahat ng pambayad ng utang. Kung lahat po yan ay nakasulat. Lahat po yan ay nakasulat. Magkano ang napupunta dito, magkano ang napupunta dito, magkano ang napupunta dito. Ladies and gentlemen, talagang masasabi mo, kulang o okay na pala. Kasunod po, dapat may pang-healthcare ka. Ladies and gentlemen, ang ating pong medisina sa Pilipinas is 600% higher than our neighboring countries. Ang ating pong mga kapitbahay nating mga bansa, mas mahal sa Pilipinas ang ating mga medisina. Lalo na ang doktor, lalo na ang ospital. Alam mo ba kung anong magiging sakit mo? Alam mo ba kung magkakasakit ka? Alam mo ba kung biglang lumabas ka ng bahay? Na aksidente ka. God forbid that happens. Pero ang aksidente ay hindi lang po yung magamot ka ngayon, okay ka na. Paano kung nag-extend po yan for the rest of your life? What happens next? Kung hindi ka nagpaplano, what happens next kung hindi ka na makasakay ulit sa barko para kumita ka sa barko ng pagkalaki-laking pera? Paano kung hindi ka na makabalik sa ibang bansa para sa panibagong kontrata? Paano kung hindi mo na ma-renew ang kontrata niyan na inaasahan ng buong pamilya mo dahil malaki ang sweldo mo doon? Paano kung ikaw na nga lang ang kumikita sa tahanan na ito, sa'yo pa nangyari? Sinong aasahan mo na para panggamutan dyan? So, we have to make sure meron tayong pangbayad ngayon pag tayo nagkasakit ngayon at meron ho tayong pang-disability for the rest of our lives. Long-term care. Dahil napakamahal magkasakit. So kung ang sinasabi natin, napakamahal naman na bumili ng bahay na yan, ang maganda kasi ang bahay na yan, abay may paraan naman eh. Mangungutang ako sa bangko, i-installment ko para mabayaran ko si bangko kasi pwede kong pagtrabahuhan yan para mabili ko ang bahay na yan. Paano kung sabihin ko sa'yo, napakamahal magkasakit sa Pilipinas? Kasi mahal ang doktor, mahal ang ating mga medisina, mahal ang lahat ng bilihin natin. Abay, uunahin ko kasi pwede ako magkasakit anytime. Kung mahal, hindi ko kaya. Abay, pag-iipunan ko. I-installment ko. Magtatabi ako ng isang investment para lamang sa aking pang-healthcare. Ida-diversify ko ang aking investment na ito para kung ang isa hindi kumita, abay may iba pa na pwedeng kumita. Or kukuha ko ng isang plan na magbibigay sa akin ng guaranteed na kikita ito, guaranteed na lalago ito. At pag hindi ko nagamit dahil bigla akong kinuha ni Lord, abay pwede kong ipasa sa pamilya ko. Paano kung meron pong ganun na tinatawag na long-term care? Well, ladies and gentlemen, meron po. Tawag dyan, Kaiser Ultimate Health Builder Plan. Nag-iisang long-term care na available sa Pilipinas. Yes, I would suggest that all of you actually learn this dahil kung hindi mo kayang pondohan ang pwedeng mangyari sa iyo sa ospital, then dapat mong pondohan, i-installment mo na ngayon habang ikaw ay bata, wala ka pang sakit, habang ikaw ay bata, kumikita ka, habang ikaw ay may pumapasok na malaking sweldo, magtabi ka na. Walang tapon eh. Dahil parang plan po yan, nalalago lamang kahit umabot ka na sa senior years mo. Ladies and gentlemen, it is the level 1 of all of us na kailangan nating unahin. HMO, Health Maintenance Organization, na isa po yan sa 24 companies in the Philippines right now na kumpanyang nire-regulate na Insurance Commission, which we all have to learn.
Kasunod, wala ka pang ipon, di ba? So dapat may life insurance ka. Hindi mo po pwedeng sabihin na, oh, hindi ako naniniwala sa insurance. Abe, ang tanong ko sa iyo, may ipon ka ba? Kung wala, dapat ho may life insurance ka. Kasi, pag bigla kang kinuha ni Lord, sinong magbabayad, sinong magtutuloy sa lahat ng mga inako mong responsibilidad? Kung sasabihin mo sa akin, kulang na nga ang sweldo ko araw-araw eh. Kada buwan, kulang na nga. Eh, bakit kaya kulang? Kasi may kinapupuntahan. May inako kang bayarin eh. So pag ikaw ay biglang kinuha ni Lord, hanggang dun lang yon. So yung pag-ako mo, meron palang expiration. Pag nag-expire ka, mag-e-expire din ang iyong responsibilidad. Hindi po. Kaya dapat may life insurance ka. Hindi ho ito sambahan, no? Na naniniwala ka dapat sa life insurance. Hindi ho. Dapat lang meron ka. Kasi may inako kang responsibilidad. And then, bawasan mo ang iyong mga gastusin. Bawasan mo ang mga utang mo. Bawasan mo ang ating pong mga luho natin para tayo ay makapagsimulang mag-ipon. Kasi minsan po, ang ating utang, malaki pa lang interes. Hindi natin alam. So yung utang mo, hindi ka ngayon makapag-ipon kasi ang binabayaran mo yung interest lang ng utang. So pag tinapalan mo lang po ng temporary yan, dahil nagbabayad ka lang ng minimum, eh hindi po na tatapalan ng buo, ng permanente ang ating balde kung saan tayo nag-iipon. So dapat po, permanenteng pagtanggal ng ating mga utang. Bayad yan. And then, saka ako mag-ipon ng emergency fund ko. Saka ako magtatabi. Sisiguraduhin ko pag may bigla ang gastusin, may mga ipapaayos sa bahay, may papalitan ng mga appliances, nawalan ako ng trabaho, abay meron ho akong cash na mahuhugot as my emergency fund. Bakit ho? Kasi hindi po pwede na kung sasabak kaagad ako sa investments ko, mamumuhunan ako at pag may bigla ang gastusin, huhugutin ko ang aking investment, huhugutin ko ang puhunan ko. Aba, hindi ko po pwede yun. Lugi ka. So dapat bago ako sumabak sa aking puhunan, magsimula muna ako na meron akong emergency fund. At least 3 to 6 months ng income mo or 3 to 6 months ng total expenses mo, cash, maitatabi mo. Hindi mo gagawin. Emergency fund lang yan. And then, saka po ako sasabak sa investments. Huwag mong ilagay sa iisang investment lamang. Huwag mong ilagay sa iisang basket lamang. Dapat marami. Dahil, meron akong goal na in 1 to 3 years, gusto ko na magkaroon. In 1 to 3 years, magpapakasal na ako. In 1 to 3 years, magkakaanak na kami. In 1 to 3 years, gusto ko nang bumili ng bahay. In 1 to 3 years, magkakaroon na ako ng kotse. In 3 to 5 years, aba, ay magsisimula na akong magpaaral ng mga anak ko. In 3 to 5 years, yung aking goal na magkaroon kami ng mansyon. In 3 to 5 years, abay, gusto ko nang magretiro. Ano ba ang plano mo? Ano na ba edad mo? For you to say na gusto mo na magretiro. Abay, possibly, nandoon na siya in his 50s. So, anong dapat kong gawin? Magkaiba po yun sa folder na nandoon ka sa 1 to 3 years. Magkaiba po sa folder na nandoon tayo sa more than 5 years, more than 10 years, more than 20, 30 years. Ladies and gentlemen, you only have 40 years in your life that you can start planning, and you should do the planning today. Based on your age, based on your goals, based on ano ang kaya mong ilagay, wag mong galawin, wag mong wiwithdrawin, isabak mo sa risk na okay lang kung malugi at matalo kasi ekstrang pera yan at magkano ba ang kailangan mo at kailan mo dapat ito makuha. Ito po ang ating basihan. These are the basics. Then, pagkatapos po niyan, pag-usapan na natin ang ating mga itlog na kung saan ilalagay. Okay, so back to you, Miss Larnie. Yan, sa mga bagong pasok, hindi klase ng itlog ang pinag-uusapan natin. May ulong hugis itlog. May kulay pulang itlog. Hindi po yun ang ating pinag-uusapan, no? Sa ating mga bagong pasok, ang pinag-uusapan po natin ay kung saan tamang ilagay or i-diversify yung ating perang gustong palaguin. Yan, diversification of our investment. And I know, no, meron na kayong nakuha dun sa training ni Coach kung saan yung magandang ilagay
yung inyong investment. So, dun pa lang sa diniscuss niya sa atin kanina, madami na kayong way or madami na kayong pwedeng paglagyan ng inyong investment. And with that, batiin po muna natin ulit ang ating mga suki sa kapihan. Hello kay Jacqueline Rodelias, watching from Qatar. Happy kapihan po sa lahat. And from Ma'am Adele Lumakdod, good evening po Coach Ann, Ma'am Laarni. Happy kapihan live and happy learning everyone from Taiwan. God bless us all. Yan, mag-ingat po kayo dyan, Ma'am Adele. And from Ma'am May Florence, watching from Macau. And from MJ Pense, ang galing, buong pamilya. Ako sana nga paisa-isa lang muna ang pa-join para makatulong ako sa aking pamilya. Yan, ganyan din po kaming nagsimula, ma'am. Paisa-isa muna hanggang sa buong family namin, mga kakilala, kaibigan ay nakasama na namin dito sa ating community. And from Adele Lumaktod, wow, pa-shoutout po sa aking laukong. Sa husband po ni Ma'am Adele Lumaktod, Mr. Francis Jr. Lumaktod. First time makapanood ng Kapihan Live. Ugaliin mo daw na manood lagi. Yan, para alam mo kung anong ginagawa ni Ma'am Adele. Sir Michael C. is also watching with us. Hello daw kay Cyrus. IMG Yola Gamba is also watching with us. Raj Reyes, gandang gabi coach. And Sir Vic Lucero, good evening po, watching from Quezon Province. And from Junie Gonzalez, hello kay Darendi Jesus. And from Ma'am Aquino Sally, hello po, new member from Moscow. Yan, congratulations po ma'am. And welcome po sa ating IMG community. Yan, virtual clap naman po dyan kay Ma'am Junie Gonzalez, our new member from Moscow. Aquino Sally, Ma'am Sally Aquino. And from Junie Gonzalez, hello kay Didi Marcos. Junie Gonzalez, hello kay Melanie Noblesa. Oh, okay. Si Bonifacio Cajes ay sa Bulacan. Bulacan yan. Pwede po kayong pumunta, sir, sa ating office sa World Center or King's Court. Every Saturday, nandun po kami pero everyday naman po is open ang ating mga opisina except Sunday. Yan. From Junie Gonzalez, hello po kay Carla Claranes. And from Junie Gonzalez, hello kay Helen Cueva. And from Mercy Costales, hello kay Eladio Pasanting, Janice Ovejas Ignacio, Richard Ibonchi, ng Ronald Eruela, Sena Maresa, and Sena Eliezer Pamatian, and Sir Joseph Nilo. Ayan, from Mercy Costales. Hello kay Tess Yang Afabol, Feb Barnsan Sunburn. Ma'am Mercy Ayan, may burn sun na sunburn pa. Ayan, kay Rosalinda Mabini, shout out ko po ang kanyang good friend na si Ma'am Jessie Marie Gandesa. Salamat po sa pag-watch, Ma'am Jessie. Good evening po. And hello din daw kay Gigi Piedad, Ethan James Malinaw, Lani Mar, Maria Lay, Senon Fernandez, Frias Marvin Obsenares, and Sir William Ayanco is watching from Kingdom of Bahrain. From Franz Caballosa, hello kay Herilyn Caballero, Winnie Marzan de Guzman, Arlene Carilao Batch, mag-watch ka daw. And from Junie Gonzalez, hello kay Potencio Maricar and Len Datul. And from Mercy, hello kay Love de Guzman and Lewis. Ayan. From Ma'am Junie, hello kay Joanne Narciso and Vico Racelas Jr. From Ma'am Mercy Kasungkad, good evening po, watching from Singapore. And Sir Junie Gonzalez, si Ma'am Junie ay nasa Hong Kong. Hello po, Ma'am Junie. And Sir Franz Caballosa, hello daw po kay Aji Cortez Reyes. And from Vilma Sabiniano, good evening po, Coach Ann and Coach Laarni. Happy Kapihan Live, watching from Hong Kong. Ayan, Coach, wala na po tayong mga pa-shout out. Ready ka na ba? Alright, okay. Yung next? Yes, so we're good. We're ready. Okay, so next po, no? So sabi natin kanina, kailangan po natin na magplano, no? Kailangan natin na may tama tayo na
pagplano sa iba-iba ho natin ng mga goals natin. And then, of course, yung tuwing pumapasok ang pera, meron ho tayong tamang paghati-hati, no? Ating abundance formula. And then, of course, tamang proseso. No? So ngayon naman ho, pag-usapan natin, bakit nga ba kailangan nating i-invest? First and foremost, bakit nga ba kailangan mong magpalago ng pera? So, ang sagot po natin dyan sa lahat, no, ng mga nakikinig sa atin, marami namang magsasabi na magaling naman akong kumita ng pera. Bakit ko pa kailangang invest? Kikitain ko, siswendohin ko, pwede kong gastusin. Ako naman ang kumita eh. Ako naman ang sumweldo. Di ba? So gagastusin ko, kaya nga ako nagtrabaho. Tama ka naman doon. Ikaw nga nagtrabaho. Pero kung lahat gagastusin mo, busog ka lang ngayon. Eh bukas, gutom ka ulit, di ba? Paano kung bukas ang gusto mo magkaroon ka ng bahay? Paano kung bukas gusto mong yung pamilya mo komportable naman? Paano kung bukas gusto mong magretiro, huminto na ng pagtatrabaho at gusto mo komportable pa rin ang buhay mo na parang nagtatrabaho ka pa rin. Pero hindi mo na kailangang mamasukan pa, no? Paano kung ito ang gusto mo? So ladies and gentlemen, may mga pangarap po tayo. May mga gusto tayong marating sa buhay natin. So hanggang pangarap na lang ba ito? Di ba po? Hindi naman dapat. Dapat meron kang ginagawa. Dapat maabot mo ang pangarap na ito. So sinasabi natin, dapat pagplanuhan mo, di ba? Dapat maabot mo ang bawat isang pangarap mo. Ang problema po, yung ating source of income, whether galing sa trabaho, galing sa business, galing sa komisyon, or lahat ng yan, sabay-sabay lagi. No? Yung perang dumadating, eto po yan. Hawak mo na pera. Yung kayang bilhin ng pera mo, nababawasan po eh. Ang hawak mo na pera, kahit hindi mo gastusin, nababawasan po ang kayang bilhin. Tawag po doon, inflation. Tawag po doon, yung kayang bilhin mo, ngayon na pangangailangan mo, baka bukas, dahil mas mahal na, pareho pa rin yung pinanggagalingan ng pangbili mo. Ibig sabihin po, konti na lang ang mabibili mo. So para hindi tayo malugi, para pareho pa rin or even more ang ating pwedeng mabili, dapat po, hindi lang ako ang magtatrabaho. Kasi 24 oras lang ang isang araw eh. Kailangan ko pang kumain. Kailangan ko pang matulog. Kailangan kong magpahinga. Kailangan kong magkaroon ako ng oras sa pamilya ko. And then, kailangan kong magtrabaho. So, kung meron akong mga oras na hindi ako pwedeng magtrabaho, aba yung perang hawak ko ngayon, dapat po sinasabayan na akong magtrabaho. Dapat kumikita din para mas mabilis kong maabot ang pangarap ko at lahat ng panggastos ko sa pang-araw-araw hanggang bukas dahil po dalawa kaming nagtatrabaho. Pera ko, nakinita ko na. At ako, sinasabayan ko. Pag dumating ang araw na ako ay hindi ko na kayang magtrabaho, abay si pera ko ay continuous na magtatrabaho yan. Dadating ang araw, sobrang laki na nito na kaya na akong sweldohan yan. Siya na ang nagsisweldo sa akin. Hindi ko na kailangan magtrabaho. So ladies and gentlemen, ito ang rason kung bakit kailangan nating mag-invest. Kailangan nating pagtrabahuhin si pera. Sabayan tayo. Dahil 24 lang ang oras sa isang araw. May oras ka sa mga ibang bagay, hindi lang po sa pagtatrabaho. At dadating ang araw na hindi mo nakakayanin magtrabaho. So ladies and gentlemen, gawa natin ang plano na si pera ay pag-aralan natin kung saan natin ilalagay, saan natin pagtatrabahuhin para masabayan niya tayo na magtrabaho. So may mga iba't ibang option yan. Ang alam ng lahat, ang pinaka laganap po sa lahat ay tayo ay mag-business, no? Tayo ho ay magtrabaho o kaya mag-business. So, ibig sabihin,
pag ikaw ay magbi-business, kailangan mamumuhunan ka. Kailangan parte ng perang hawak mo, ilagay mo doon. Pagtrabahuhin mo, magbi-business ka. So para kumita ito, pagtatrabahuhin mo ang iyong business, no? Ang iyong pera sa business. And then ang iba, pag may sobra pa, ilagay mo pa sa iba. Hindi lang sa iisang business. Ilagay mo pa sa iba. So, nandiyan po yung ating sinasabing dapat at least 5 sa ating pong ang ating pong dapat gawin. At least 5. Kumikita ka sa trabaho, may business ka, yung pera mo nagtatrabaho sa bangko, sa ating mga iba't ibang investments, no? Nandiyan po yung insurance, nandiyan po, oo, kumikita ang pera mo sa insurance. Nandiyan po yung ating mga healthcare na kumikita din ang pera natin sa healthcare. Nandiyan po yung nagsa-stocks tayo, nagmo-mutual funds tayo. And most of all, what if you find a business that could actually give you more money at the same time nagtuturo ka kung paano mag-business? Nagtuturo ka kung paano magpalago ng pera na lahat tayo ay kailangan natin yan. Ano po tawag doon? IMG. Maliit lang po kasi ang puhunan eh. Ang malaking puhunan dyan, laway. Huh? Ang malaking puhunan po dyan ay pagiging chismosa. So ladies and gentlemen, paano kung kaya mong gawin lahat ito? Paano kung matutunan mong gawin lahat ng ito? So first and foremost, I invite all of you, become an IMG member. Enroll in the school. Enroll in the school that will guide you every single step of the way. Enroll in the school that will update you. Ano na ba nga ba ang nangyayari ngayon sa bansa ng Pilipinas? Ano na nga ba ang mga sumunod na mangyayari sa ekonomiya ng Pilipinas? Ano nga ba ang magandang paglagyan ng aking pera? Depende sa edad ko, depende sa pangarap ko, depende kung magkano ang kailangan ko, depende sa kung magkano ang kaya kong ipuhunan. Lahat yan, ina-update ka. Lahat yan, tinuturo sa iyo in IMG. And at the same time po, si IMG, yung eskwelahan mo, aba pag ikaw ho ay member niyan, ang dami mong discount, ang dami mong benepisyo. Lahat naman kailangan natin ng magkaroon tayo ng healthcare eh. Paano kung direkta ka nang may access doon sa mismong healthcare na magbibigay sa'yo? Paano kung pwede ka pang kumita dyan sa healthcare na alam mong maganda at i-chismis mo sa iba? Paano kung pwede ka pang kumita? Paano kung yung solusyon ang magbibigay sa iyo ng ekstrang kikitain mo, pandagdag sa perang magtatrabaho para sa iyo? Ano ang puhunan? Puhunan mo, laway at pag-aaral. Kaya kailangan mag-enroll ka para mag-aral, malaman mo kung saan ang dapat na paglalagyan ng iyong mga itlog. Yung itlog ng mga pera mo. Okay? Yung mga itlog. Baka kung anong itlog ang nasa isip natin. So, ngayon pong alam mo na, no, na dapat ka palang mag-diversify. Alam mo na dapat pala tayo na mag-invest. What if I would give you some differentiation? Okay? So, I'm gonna share po sa inyo ang ating tinatawag na ang laging tinatanong ng lahat. Gusto ko mag-invest sa stocks. Gusto ko mag-invest sa mutual funds. Pero hindi natin naiintindihan. Ano nga ba si stocks? Ano nga ba si mutual funds? Okay. Disclaimer. Right? Disclaimer. Ulitin ko. Disclaimer ng Kapihan Live. Hindi po tayo nagbibenta ng stocks o ng mutual funds. Hindi po nagbibenta ng mutual funds si IMG. Hindi po nagbibenta ng stocks si IMG. Meron ho tayong partner, si Ramver Financials. Sila po ang lisensyadong pwedeng magbenta sa'yo ng mutual funds. Si Ramver ang ating partner na lisensyado sa SEC to sell you. They are our brokers. Therefore, whoever the partners of Ramver Financials, we have access through Ramver, not directly from IMG. Okay? Not directly from IMG.
So bago kita isabak dito, ano ho ang ginawa ko? Bago kita tinuro dito, ano ang ginawa ko? Tinuro ko muna sa iyo lahat ng ating fundamentals. Tinuro ko muna sa iyo ang tamang proseso. Tinuro ko muna sa iyo na alamin mo paano mo ba ginagastos ang pera mo. Bakit po? Hindi ko kasi alam kung sino ang nanonood sa atin eh. Hindi ko kasi alam kung ano ang kakayahan ng nanonood sa atin. Hindi ko kasi alam kung ano na ang edad, ano ang pangarap ng bawat isang nanonood sa atin. So kailangan, bago ka sumabak dito, ikaw na nanonood ngayon, panoorin mo po yung replay. Doon ka magsimula sa simula ng ating video po, no? Kasi kailangan no, maintindihan mo ang fundamentals. Kailangan po makapagplano ka bago ka sumabak doon sa ating paglagay sa risk ng ating pera. So kung ikaw ho ay may karapatan na dahil meron ka ng tinatawag natin na pagpaplano, may sapat ka na in-increase mo na ang iyong cash flow, meron ka na po na healthcare dahil lahat tayo ay kailangan, meron ka na rin pong life insurance dahil wala ka pang ipon, nakapagbawas ka na ng mga utang mo, ng mga gastusin mo at may emergency fund ka na, then and only then that I will tell you, ekstrang pera. Ano ang pagkakaiba ng mutual funds sa stock market? Direct stock investing versus mutual funds. Ano nga ba ito? Maganda nga ba maglagay ito? So ito po ang ating titingnan. Right? So dito po, no? From the credits po ng Ramver Financials, ito po ay galing sa website nila. Right? Disclaimer, credits natin with Ramver Financials. Ano nga ba si mutual funds? Ano ang definition ni mutual funds? So, definition ni mutual funds is pooled money that is invested different asset classes. Meaning po, pinagsama-samang pera, no? Sa iisang bahay. Pinagsama-samang pera na i-invest sa iba't ibang kategorya, iba't ibang classes, no? Ano naman si direct stock investing? Ano ang ibig sabihin nito? Purchase of shares that signify ownership of the company. Meaning, may pag-aari ka doon sa binili mo na shares, stocks ng kumpanya. Si mutual funds, wala kang pag-aari. Bakit? Kasi binigay mo ang pera mo para ipagsama-sama nila at mismong bahay na iyon, sila ho ang magde-decide kung saan ilalagay na maganda para kumita ang ating pong pera. Sumasagot ang ating aso. Okay. So ano naman ang kasunod? Managed by. So sino ba ang nagmamanage para kumita ang ating binigay o ininvest na pera? So si mutual funds po, may professional na tao o kumpanya na sila ang nagdidesisyon kung saan nila i-invest ito. Gugustuhin ko yun. Personally, gugustuhin ko yun. Kasi hindi naman yan ang alam ko eh. Itong mga professional fund manager, yan lang po ang trabaho nila, yan ang pinag-aralan nila, yan po ang kanilang professional na opinion kung saan dapat ilagay para kumita ang pinagsama-samang pera. So merong nagmamanage, professional na kumpanya, tao, na siya ho ang magsasabi, dito natin ilagay para lumago ang ating mga pera. Kung hindi ko kayang gawin, abay doon ako maglalagay. Pagdating naman po sa direct stock investing, sinong nagmamanage? Ikaw. Ikaw mismo. Ikaw ang namili eh. Saan mo dapat ilagay, no? Halimbawa, ang pinili mo, yung kilala ng lahat, si Jollibee. O ikaw ang magmamanage. Ikaw ang namili, kay Jollibee mo ilalagay eh. Ibig sabihin, kay Jollibee ka bumili ng ownership. No? So may paghahawak ka na masasabi mo, may pag-aari ako kay Jollibee. Ako ang namili nun. So, may advantage and disadvantage. Advantage is, kung talagang kumikita dahil tumaas ang value ng stock ni Jollibee, then kikita kaagad ako. Ako ang namili, ako ang naglagay ng pera ko kikita kaagad. Kung magkano ang itinaas, kikita siya kaagad. Pero ganun din po, paano kung nalugi? Paano kung bumaba ang presyo? Ibig sabihin po, yung nilagay ko na pera na ako ang nag-decide, lugi kaagad ako. Ang tanong po doon, kailan ko ba withdrawin? Kailan ko ba kailangan yung pera? Paano kung sa panahon na kailangan ko kagad ang pera, lugi ako?
doon dapat meron kang plano na pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima. Bakit? Kasi wag mong withdrawin pag lugi ka pa. Kunin mo lang yan pag kumita ka na. Eh kung lahat nilagay mo lang doon at nangailangan ka ng pera, ibig sabihin po, lugi ka. Paano kung sumabak ka kaagad sa lahat ng nandito, nag-invest ka, at doon sa panahon na nangangailangan ka, na biglang may biglaang gastusin, may ipapaayos sa bahay, may papalitan na mga appliances, nawalan ka ng trabaho, ngayon withdrawin mo nang wala sa oras ang investment mo. Bakit? Kasi hindi ka naglagay ng emergency fund. Yan ho ang laging nagiging problema ng karamihan. Kakasimula pa lang mag-invest, ang tanong, kailan ko pwedeng kunin ang investment ko? Kailan ba pwedeng withdrawin yan? Aba, kung yun ho ang nasa isip mo, maglagay ka na lang sa bangko para alam mo kung kailan mo pwedeng kunin. Pero wag ka hong mag-isip. Natutubo ang pera mo sa bangko. Dahil matagal ho tumubo ang pera mo sa bangko. Lalo na yung napakalit ng interest. Minsan, itlog pa. Pangatlo, volatility and risk. No? Sa mutual funds po, controlled volatility and risk. Why? Because it is diversified. Control dahil merong strategy yung ating pong professional fund manager. Control dahil ito po yung ating tinatawag na may specific amount. Sa halimbawa, ito ang bahay na ito. May specific amount lang po na pwede kang mag-invest. May specific percentage ka lang na pwede kang mag-invest sa bawat isang paglalagyan mo. Hindi pwede lumagpas doon. So, ibig sabihin, yung mga ibang natitirang pera, pwedeng ilagay sa iba. So, kung kumita ang iba, nalugi ito, may kinita pa rin po yung bahay. Kasi controlled siya. No? So, yung risk niya is limited. Pagdating po doon sa ating direct stock investing, ikaw ang namili, ikaw ang nagsabing dito ko ako bibili, dito ako bibili para may pag-aari ako sa kumpanyang ito. Highly volatile po yan. Highly volatile and high risk. Why? Dahil pag nalugi, biglaan, at nangailangan kung gusto mo yung kunin, kung mababa ang presyo niyan, lugi ka kagad. Sa tagal ng oras na ikaw ay naglalagay dyan, ikaw ay pag-aari mo yan, depende po kung tumataas, bumabagsak ang stock mo. Pwedeng kumikita. Every time na kumita, good. No? Nadadagdagan ang ating pera. Nadadagdagan ang ating value. But then, hindi naman po sa during the time na kumikita siya hanggat hindi mo na binibenta yan. Doon lang po natin masasabi na, oh, naabot mo ang pangarap ko. O doon natin masasabi, oh, lugi ako. Paano na pangarap ko? So ladies and gentlemen, malaking bagay po yung pag-iisipan mo. Yung ilalagay ko ba na pera, kaya kong iwan lang? Yung ilalagay ko ba na pera, okay lang kung malugi o manalo ito? Kasi direkta ito eh. Ako ang nag-decide. Direkta ito. Wala akong ibang pinaglagyan. Ito lang ang pinaglagyan ko. Pwedeng bumili ako ng marami sa iba't ibang kumpanya. Ibig sabihin, nag-diversify ka. Pero sa bawat isang yan, dapat bantayan ko. Kumikita nga ba ang kumpanyang ito? Kumikita nga ba ang stocks ko? Next po, voting rights. Voting rights. Voting rights to the mutual fund company. Aba, lahat ho tayo meron hong tinatawag na voting rights sa mutual fund company. Tayong mga shareholders. Kaya meron hong shareholders meeting. No? At may mga voting rights tayo dyan dahil nagbibigay din tayo ng ating opinion. Doon po sa ating direct stock investing, the same thing. No? Meron din po tayo na rights. May pag-aari ka eh. Lahat ng gagawin nila, binibigay din po nila yung kanilang mga plano sa kanilang mga shareholders at mga stockholders. Pareho po yan, whether it's mutual funds or direct stocks. Next, and final one, tax benefits. Si mutual funds po, in the Philippines, okay, I'm just gonna say this, in the Philippines, ang proceeds po ng ating taxes, no? Ang proceeds po ng ating kinikita is tax exempt sa mutual funds. Kasi nung pinasok mo na, nung nag-invest ka, nagbayad ka na ng taxes eh. Nung kinita mo, nagbayad ka na ng taxes. Kaya nung naglagay ka dyan at kumita yan, tax exempt na po yan.
Sa Pilipinas lang po. Sa ibang bansa, hindi ganyan. Lalo na dito sa Amerika. Hindi po ganyan. Nagbabayad ka sa lahat ng taxes. Lahat po ng investments mo, binabayaran mo yan. So yung nakikita mo na, oh, tumaas ang pera ko, oh, ganito kalaki ang aking kinita, abay, titingnan mo pa ano ang tax bracket mo. Kasi kung mas mataas ang iyong tax bracket, mas malaki ang kaltas sa'yo. Depende rin po yan. And then, doon po sa stocks investing natin, abay, lahat ng iyong uh, uh, kinikita, no, sa atin pong stock investing, lahat po yan taxed. So, lahat po ng kinita, lahat po ng nilugi, computed din po yan na dapat tayong magbayad ng taxes. Ladies and gentlemen, these are just the two examples of where to put our money. Pero nakikita niyo po, sa dalawang example ko, kailangan bagayan yung taong maglalagay sa mutual funds, yung taong maglalagay sa direct investing. Kailangan bagayan ang kanyang goal, ang kanyang pangarap. Pwede kang maglagay sa dalawa. Ang tanong, ekstrang pera ba yung ilalagay mo? Pwede kang maglagay sa marami. No? Hindi lang dito, pwede kang mag-real estate, pwede kang tinatawag natin yung mga ETFs natin, no? Pwede kang maglagay sa ating mga cryptocurrencies. But you need to understand, how does it make money? Everything that you do, kailangan mo pag-aralan, paano ba siya kumikita ng pera? At ang tanong, yung ilalagay mo ba na pera, ekstrang pera yan o hindi? Ekstrang pera o kahuli-hulihang pera? Ekstrang pera na okay lang kung malugi o kahuli-hulihang pera na pag nalugi, ikamamatay ko? Ano po ang sagot doon? Ladies and gentlemen, this is the reason why there's financial advisors. This is the reason why there's financial advisors, planners that will help you, guide you every single step of the way. This is the reason that you need to be a member of a community that will guide you, that will make you change your mindset sa simula pa lang. Hindi lahat gagastusin ko kasi may pangarap ako. Sa simula pa lang na dapat pag-aralan ko lahat. Kasi kung mag-isa lang ako na gagawin ko ito, mawawalan ako ng gana eh. Sa simula pa lang, mas maganda pong gumastos eh. Yung pakiramdam na may nabili ka, o yung may pakiramdam na kung ano-anong napupuntahan kong lugar, mas gugustuhin ko yun eh kasi masaya. Pero kung ang mga kasama ko, lahat kami, puro ang nasa isip namin, eto saang magandang ilagay ang ating mga pera na extra para lumago, eto ang pag-usapan natin, eto ang pag-aralan natin, sabay-sabay tayo. Ladies and gentlemen, that is a community of savers and investors. And that is International Marketing Group. Kaya ho natin sinasabi, mag-enroll ka. Sabayan mo ng pag-aaral ang iyong mga pangarap. Sabayan mo ng tamang research, tamang pag-aaral, every single day, every single week, every single month. Kung hindi po pwedeng every single day, at least may continuity na meron ka po na pag-aaral na ilalagay mo yung oras mo para mag-aral. Hindi po pwede yung nalaman mo lang isang beses, nabasa mo isang beses, napanood mo isang beses, nag-enroll ka isang beses, at wala ka ng ibang ginawang training, kundi naglagay ka lang isang beses and that's it. Hindi po pwedeng ganun. Pinaghirapan mo ang perang yan. Pinaghirapan mong makuha ang sweldong yan, ang komisyon na yan. Dapat pangalagaan mo. Ikaw. Right? Back to you, Miss Lauren. Yan. Thank you, Coach Ann. Madami po ba tayong natutunan? Yan. Okay, so batiin po muna natin ang mga humabol sa ating live, no? Si Ma'am Vilma
Sabiniano. Good evening po, Coach Ann and Coach Laarni. Happy Kapian Live watching from Hong Kong. Si Ma'am Susan Vergara, good evening po from Hong Kong. Happy Kapihan Live. And si Ma'am Marieta Buniel, tayo po ba yung nagkita sa Bangkok, Ma'am? Ayan, happy Sunday, Coach Ann and Coach Laarni. God bless po sa ating lahat. Ma'am Juday Almendra and Ma'am Lorena is also watching with us, no? Mercy Costales, hello kay Mary Joy Senya. Ate Yam David is also watching with us. Hello, Ate Yam. Ma'am Rosemary Pasqua is also watching with us. From Ma'am Maribel Noquera, hello kay Roslyn Peconcilio, Bolongaita Mar Bermudez. And from Maribel, thank you so much po, Coach Ann. Thank you po for watching, Ma'am Miko Raquel, sabi ni Ma'am Maribel Noquera. Oh, si Ma'am Marietta nga yung nakita ko sa bangko. Ayan, payat ako, di ba, Ma'am, no? Sexy, no? Buti na lang di sila makakasagot agad. At pwede kong hindi basahin pag hindi sexy ang sinabi. Ayan, Ma'am Brenda Dingle is also watching with us. Ma'am Evelyn Marinas, yes po, marami po talaga. Thanks. Yan, madami daw silang natutunan. And from Eden Calderon, watching from Italy po. Thank you. Ayan, from Ma'am Maribel Noquera, thank you daw po, Coach Ann. Ayan, wala na ba nga habol sa ating sa ating mga suki na magpa-shout out or patapos ka na, Coach? Yes, yes, yes. No? So, ang atin hong topic ngayon is just, kumbaga, kinonsize lang po natin. No? Diversification o paglalagay po ng options natin kung saan tayo mag-i-invest is a very broad topic. And again, you cannot address lang po na, oh, doon lang kung ano lang pinag-usapan natin, inyon lang ho ang dapat. Abay, hindi ho. No? Marami ho mga bihikulong pwede nating paglagyan. Unang-una na po, ang ating healthcare. Unang-una po yan. Short term and long term, unahin niyo yan. Pangalawa po, dapat may life insurance ka. Anong pinakamura? Term. No? Para direktang, ikaw ay covered ka kagad. Yun ang mura eh. Pero dapat sinasabayan ng investment. Kung kaya. Okay? Kasunod po, magbawas ka ng mga utang mo. Magbawas ka ng mga gastusin mo. Dapat may emergency fund ka. Ang pang-apat. Katumbas po ng ating tinatawag na total na gastusin kada buwan, kada taon, kasi minsan lagpas sa ating income natin ang ating gastusin. So magkano nga ba yan? No? Kung ikaw ho ay may asawa, no? So magkano bang total ninyong gastusin sa tahanan ninyo? Yun ho ay dapat na makover. Dapat covered si asawa, covered ka din para kung isa sa inyo ay kunin ni Lord, hindi ho mababalian ng isang paa, kumbaga ang bahay ninyo. No? So dapat ho covered kayong dalawa. Next, investment. Investment is something that must be tailored, must be customized to each one of us. It needs to be planned. It needs to be talked about. It needs to be discussed. So sit down with the person na nag-invite sa inyo ngayon. Sit down with the person na nag-send ng link sa inyo. Pag-usapan nyo. Alam niyo po, yung mga taga-IMG, kaming taga-IMG, abay hindi ho yan magbibigay sa inyo ng tinatawag na maling advice. Dahil ang unang advice niya sa iyo ay pag-aralan nating lahat. Sabay tayo. May mga libro pa ho yan, may mga workshops na ibibigay sa inyo na dapat itong gawin. Kasi kailangan pag-aralan eh. Ladies and gentlemen, you can never go wrong when it comes to education. You can never go wrong when it comes to unahin mo ang financial literacy. You can never go wrong if you continue the education when it comes to your pera. Dapat po tuloy-tuloy yan. Hindi ka po pwedeng huminto sa pag-aaral. Dahil marami po ang nangyayari sa araw-araw sa buhay mo, sa araw-araw sa ekonomiya natin, sa araw-araw na nangyayari sa paligid natin. So hindi po pwedeng isang plano lang at hanggang doon ka na. Hindi po. Continuous yan.
Pag may biglang dumating, bigla ang gastusin, nakapagplano ka na, nakapag-budget ka na, biglang may bigla ang gastusin, abay nasira na naman ang plano mo. Anong gagawin mo? Ipagkakasya mo pa rin sa unang plano mo? Hindi ho. Nasira na eh. Kailangan may panibagong plano na naman. So, at least man lang, at least po, kada taon, may panibagong blueprint ka. That is at least every year, meron kang panibagong blueprint. Kung pareho pa rin, good. No? Nakastick ka dyan. Pero kung hindi, may panibagong plano. May panibagong dagdag na solusyon. Ladies and gentlemen, dito po sa IMG, libre ang financial blueprint mo. Libre ang financial check-up mo. Lalong-lalo na kung ikaw ho ay parte ng komunidad ni IMG. Dahil dito, bibigyan ka pa ng extra source of income. Naging chismosa ka na nga, estudyante ka pa lang, chismosa ka na, kumikita ka pa. Saan ka pa, di ba? So, I hope po na may mga natutunan tayo, no? And please share yung ating link ngayon. Sabihin mo, hindi lang yung parte ang papanoorin, ha? Dapat buo mula simula ang panoorin hanggang sa dulo. Okay, and then we'll convene again next week po sa ating pong another Sunday of Kapihan next week, Sunday 10 p.m. sa Pilipinas, and convert nyo lang sa mga oras ninyo. Maraming salamat po sa pag-join sa atin, sa pag-share po ng ating link, and please like and follow yung ating pong Kapihan Live page sa Facebook. Alright, so maraming salamat, Miss Laarni. Yan, thank you Coach Ann. Sabi nga po ni Boss Rex Mendoza, wala daw po tayong karapatang mag-invest kung hindi tayo protected at na-discuss po ni Boss Aan kung paano po natin po protektahan ang ating sarili, follow yung ating financial house, no? Bago po tayo mag-invest. At syempre, batiin ko yung mga huli pang humabol, no? Sabi po ni Ma'am Lucy Iran, thanks very much Coach Ann, great learning. And from Maribel Noquera, maraming salamat po Coach Ann and Coach Laarni. Sabi ni Ma'am Marieta, boses ko pa lang daw Coach, kilala niya na. Ayan, buti na lang wala siyang sinabing hindi maganda. Ayan, from Elben Ferrer, thanks po and God bless. Thank you everyone, thank you Kapihan, thank you Coach and for guesting me. Ay, hindi pala. Akala ko guest ka. Ayan. Thank you, Coach Ann. And see you po ulit next Sunday. Yan. I-like nyo lang po and i-follow ang ating Kapihan Live. At syempre, i-share nyo din po ito para mas madami pang maabot yung magagandang training na itinatakel po natin dito sa Kapihan. See you again next Sunday. Thank you again, Coach Ann. Bye. Thank you. Thank you everyone. God bless po. All right.